Sigurado ka ba na itong tao talagang kayang lutasin ang problema ng pamilya Marquez? Miss Isabel, huwag kayong mag-alala. Kahit 10 tapang ang ibigay niyo sa akin, hindi ko kayo papayagang makipagkita ng personal kay Mr. Carlos kung hindi siya ang sikat sa mundo ng mga mersenaryo na tinatawag na si Carlos Reyes. Sa mundo ng krimen, kamandag ang tawag sa kanya. Sa kanyang mga kamay, kayang-kaya niyang lutasin ang anumang problema. Ang kanyang kakayahan ay talagang nakakatakot. Sana ganun nga. 3 taon na. Sa wakas nakabalik na rin. Mr. Carlos, nandito po kami. Siya ba yung sinasabi mong si Carlos Reyes? Mukhang payat at mahina. Baka nagkakamali ka ng tao? Tinitiyak mo ba ang impormasyon mo? Ma'am Isabel, siya talaga si Carlos Reyes. Ang kanyang mga datos, 3 beses kong tiningnan. Tiyak ako. Ikaw ba ang kliyente sa pagkakataong ito? Kung kliyente man ako o hindi, hindi pa sigurado yan. Kung gusto mong magtrabaho para sa akin, dadaan ka muna sa pagsubok ko. Pinag-aalinlanganan mo ba ang kakayahan ko? Tama. Pinag-aalinlanganan kita. Sir Carlos, huwag po kayong magalit. Ma'am Isabel ay hindi lang alam ang tunay mong kakayahan. Talagang walang intensyon na bastusin kayo. Bigyan niyo po sana ng isa pang pagkakataon. Ano ang basehan ng pakikipagtulungan? Tiwala. Kung wala man lang pinakabatayang tiwala, anong pag-uusapan pa? Tumigil ka. Kung magtutulungan tayo o hindi, hindi yan sa'yo nakasalalay. Kung gusto mong umalis, walang problema. Talunin mo muna ang mga bodyguard ko sa likuran ko. Sigurado ka bang papayag kang makipaglaban sila sa akin? Sigurado ka bang papayag kang makipaglaban sila sa akin? Siyempre. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Ang hina naman ng mga bodyguard mo. Paano nangyari yon? Yung 4 na bodyguard na yon, lahat sila ay dating special forces. Matagal na nilang ako sinasamahan at kilalang kilala sila sa industriya. Pero siya, napakadali lang niyang natalo sila. Ang laking takot ng kanyang kakayahan. Ginoong Reyes, pasensya na po at hindi ko kayo nakilala agad, nagkakamali ako. Sana ay maganda ang ating pakikipagtulungan. Huwag mo akong kaibiganin. Felipe, pakisuyo, kausapin mo si Ginoong Reyes. Ano man ang mangyari, kailangan natin siyang mapapanatili. Huwag po kayong mag-alala, Gig Marquez. Ako na ang bahala. Ginoong Reyes, huwag po kayong magalit. Pag-usapan natin ulit ito. Lahat naman ay napag-uusapan, basta't payag kayong makipagtulungan. Sabi ni Ginang Isabel, pwede naming dagdagan ang bayad. Magkano ang idadagdag? Pag-usapan natin. Oo nga pala, Ginoong Reyes. Kakakabalik mo lang sa lungsod ng Marikina, siguradong gustong-gusto mo nang makita ang kapatid mo, di ba? Alam ko kung nasaan siya. Dadalhin na kita sa kanya. Tara na! Sa mga nakaraang taon, puno ng panganib ang buhay ko sa ibang bansa para hindi malagay sa peligro si Andrea. Hindi man lang ako nag-initiate na makipag-ugnayan sa kanya kahit minsan. Ako bilang kuya niya, talagang hindi karapat-dapat. Kuya Chen, tapos na ng kolehiyo ang kapatid mo. Dito sa kumpanyang ito, 3 buwan na siyang intern. Andrea Reyes, sinasabi mo na si Javier Sanchez ay nanliligalig sa iyo sa opisina at sinasadya kang pinahihirapan. Tama. Nakita ng mga katrabaho natin sa kabilang grupo. Pwede silang magtestigo para sa akin. Wala akong pakialam sa mga testigo. Pamangkin ni Mr. Roberto Sanchez si Javier Sanchez. Ikaw, isang ordinaryong intern lang. Ang lakas ng loob mong ipadisiplin si Javier Sanchez sa akin. Sino ka? Kuya, Huwag kang mag-alala. Nandito na ang kuya mo. Ano ang nangyayari? Pasensya na, sino po kayo? Ako ang kuya niya. Parang narinig ko sa labas na inaapi ang kapatid ko sa trabaho. Tama ba? Hindi naman pwedeng ganun ang pagkasabi mo. Maraming empleyado ang kumpanya. Bakit hindi iba ang ginagambala ni Javier Sanchez? Kundi ang kapatid mo lang ang gusto niya. Hindi kaya dapat mag-isip-isip din siya kung may problema ba siya? Ikaw, kahit na may pagkakamali si Javier Sanchez, hindi kaya ang kapatid mo ay may pananagutan din? Maraming supervisor dito sa kumpanya. Bakit ikaw lang ang sinasaktan, hindi iba? Hindi kaya dapat mag-isip-isip ka rin kung may problema ka ba? Bastos ka, nananakit ka sa loob ng kumpanya. Tatawag ako ng pulis. Ano ngayon kung sinaktan kita? Kung magsasalita ka pa ng isang salita,
Itatapon kita mula sa itaas. Tara na. Uuwi na tayo, kuya na ang bahala. Itong walang kwentang trabahong ito, kung ayaw mo na mag-resign ka na. Kaya kabuhayin ng kuya mo. Andrea, sa mga taong wala si kuya, nahirapan ka talaga. Kuya, hindi kita sinisisi. Alam kong ikaw pa rin ang pinakamag-aalaga sa akin. Sa mga taong iyon, siguradong may mahahalagang bagay kang inasikaso. Andrea, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Andrea, ikaw ba yan? Bumalik ka na. Andrea, kaibigan mo ba ito? Ate Maria, ipapakilala ko sa'yo, ito naman si Felipe Lopez, si Kuya Felipe. Ito naman ay gusto kong ipakilala ng buong formalidad. Siya ang tunay kong kuya, si Carlos Reyes. Kuya, ito naman si Ate Maria. Kapitbahay natin siya. Sa mga nakaraang taon, siya ang laging nag-aalaga sa akin. Kumusta? Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Bilang kuya, iniwan mo ang kapatid mo ng 3 taon nang walang balita. Ngayon bumalik ka? Dahil ba hindi ka na nagtagumpay sa labas? May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sa'yo, pero maraming salamat pa rin sa mga taong wala ako sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Andrea Reyes. Narinig kong nag-resign ka. Huwag mong isipin kapag hindi ka na pumasok, makakatakas ka na sa akin. Javier Sanchez, huwag kang magpakalabis, nag-resign na nga ako. Ano pa ba ang gusto mo? Ano, syempre gusto kitang pantutin. Ang babaeng gusto ko, hindi mo matatakasan. Ano ang gusto ninyong gawin? Sa liwanag ng araw, pumasok kayo sa bahay. May kasama pang maganda. Ito, Talaga nga, sabay na silang dalawa. mas masaya yan. Wala na bang batas sa liwanag ng araw? Batas, dito sa lungsod ng Marikina. Ang kuya ko ang batas. Bibigyan kita ng 10 segundo. Umalis ka na agad, kung hindi, mamamatay ka. Ikaw ba ang kuya ni Andrea Reyes? Isa ka ring pobre. Narito ang 30,000 pesos. Kunin mo. Umalis ka na. Ang kuya ni Andrea Reyes, duwag nga talaga. Kung ganun ka naman magpakumbaba, lumayas ka na. Layas, layas! Alam mo ba kung sino ako, putang ina? Hinampas mo ako. Makikipagpatayan ako sa'yo. Patayin niyo siya. Kuya, Ingat. puta! Ito. Aray. Ang tito ko ay si Roberto Sanchez. Kung gagalawin mo ako, hindi ka papatawarin ng tito ko. Hinamon mo ang kapatid kong babae. Hindi pa nga kita hinahanap ng gulo, ikaw pa ang nagpakita dito. Iabot mo sa akin ang kutsilyo. Anong balak mo? Siyempre, tatatarin kita ng buhay. Nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo ako. Hindi na ako uulit. Palayain ka. Kuya, huwag. Kuya, sapat na ang paggalitan mo siya para lang maibsan ang galit ko.
Nakikita mo ba? Mabait ang kapatid ko. Ngayon palalayain kita. Hindi ka pa aalis? Alis na ako. Talagang walang kwenta. Talagang walang kwenta. Natakot ka na agad? Talagang ikaw ang bloody butcher. Kanina, ako mismo ay natakot. Ako na ang maglilinis. Kanina para kang tunay na lalaki. Kakakabalik mo lang. May kailangan ka bang tulong? Pwede mong sabihin sa akin. Siyempre. Dahil kay Andrea. Malamig sa labas, ngunit mainit ang puso sa loob. Kuya Carlos, hindi na kita iistorbo para magsama-sama kayong magkapatid. Tungkol naman sa bagay kay Presidente Isabel, pwede mo bang pag-isipan ulit? Sige. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pero sa mga susunod na araw, sasamahan ko ang kapatid ko tungkol sa kung kailan ko siya kukontakin. Ipapaalam ko sa inyo ng maaga. Sige, kontakin mo na lang ako kung kailan mo gusto. Kuya, halika umupo ka. Kuya, 3 taon na ang nakalipas nang umalis ka. Mahina at estudyante ka pa noon. Ngayong bumalik ka, ang galing mo sa martial arts. Kahit hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Tiyak na marami kang hirap na dinanas. Hindi naman ganun karami. Ngayong tayong magkapatid ay nagkita na rin sa wakas. Ano ang gusto mong kainin? Ililibre kita. Basta nandito ang kuya mo, kahit ano ang kainin ko, parang masarap na pagkain. Kuya, mula nang bumalik ka, nakakontak mo na ba si Ate Patricia? Noong nakaraang araw, nakita ko siya sa North Silver Building. Mukhang doon siya nagtatrabaho. Noong mga panahong iyon, lahat ay nagsasabi na kayo ang perpektong magkasintahan. Patricia, may espesyal na dahilan kung bakit ako pupunta sa ibang bansa. May mahalagang bagay akong kailangang gawin. Hintayin mo ako, hintayin mong makabalik ako. Hintayin mo ako. Pagbalik ko, pakakasalan na kita. Sige. Gaano man katagal, hihintayin talaga kita. Aalis na ako. Carlos Reyes, mapanganib ang misyong ito. Ingat ka. Sige. Siguro, mas maganda na siya ngayon. Kuya, mukhang hindi mo pa rin makalimutan si Ate Patricia, ano? Sa tingin ko, naghihintay din siya sa'yo. Puntahan mo na siya. Alis na ako. Hoy, binata! Para bang may hinahabol kang babae, ano? Sana maging masaya kayo. Kaya mo yan. Salamat. Patricia, Milk tea, paborito mo. Salamat! Carlos, ikaw ba yan? Carlos. Carlos, ikaw ba yan? Patricia, ang tagal na nating hindi nagkita. Patricia. Sino ito? Siya ay... Kaibigan ko siya. Huwag mo nang tingnan. Hindi ba't kakain na tayo? Gutom na ako. Tara na. Huwag kang magmadali. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang ex-boyfriend ni Patricia, di ba? Mga Rosas, gusto mo pa bang balikan si Patricia? Sasabihin ko sa'yo, imposible. Girlfriend ko na ngayon si Patricia. Tingnan mo ang itsura mo, mukhang hirap. Mukhang hindi ka rin masyadong successful. Ako ang sales manager ng Marquez North Bank. Anong meron ka para agawin si Patricia sa akin? Ricardo, tumigil ka na. Bakit ako titigil? Kailangan niyang malaman kung ikukumpara sa akin, gaano kalaki ang agwat. Gaano siya kahindi karapat-dapat sa'yo. Kung sino ang pipiliin ni Patricia, kung sino ang gusto niya, karapatan niya yon. Pero ikaw, bakit mo dinuraan ang mga bulaklak ko? Oh, dinuraan ko. Anong magagawa mo?
Anong magagawa mo sa akin? Ricardo, huwag kang ganyan. Hindi maganda yan. Anong hindi maganda? Bulaklak lang yan, si Rana. Hoy, Reyes! Sa susunod, lumayo ka kay Patricia. Naiintindihan mo? Sandali. Hoy, bata, ayaw mo na bang tumigil? Bitawan mo ako. Isa akong executive sa Marquez North Bank. Magagawa mo ba yan sa akin? Sinuntok mo ako? Lalabanan kita. Aray, awa na ang sakit. Magmamalaki ka pa ba sa susunod? Hindi na. Alisin mo na ang paa mo. Carlos Reyes. Ricardo, ayos ka lang ba? Okay ka lang, Carlos Reyes? Grabe ka na, bakit mo siya sinaktan? Siya ang nanguna sa akin. Hindi ko talaga inakala, ganito ka palang klaseng tao. Dati, may konting pagsisisi pa ako sa'yo. Huwag mo na akong guluhin sa susunod. Tapos na tayo, umalis na tayo. Umalis. Mr. Reyes, nahanap ko rin kayo. Ang bilis mo namang hanapin ako. Ibig sabihin, malapit na ang problema mo at kailangan mo na itong harapin. Tama ka. Kaya nga sana ay sumama ka na agad sa akin pabalik sa kumpanya. Mayroong 10 milyon sa card na ito. Ito'y tanda ng aking sinseridad. 10 milyon? Sige, tara na. Tama na, wag mo nang titigan. Mukhang nagpapanggap lang yan para magpa-impress. 10 milyon pa ang sinabi. Bakit siya ang makakatanggap ng ganoong kalaki? At saka, ngayong araw na to, naglakas loob siyang manapak sa akin. Hindi matatapos ng ganito lang to. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Kuya Jose, nabugbog ako. Kailangan mong ipagtanggol ako. Bagong misyon, imbestigahan ang Kapatiran Castro. Ginong Reyes, pakitingnan muna ninyo ang mga dokumentong ito. Ang Kapatiran Castro pala ang gustong gumanti sa iyo. Tama. Ang Kapatiran Castro. Napaka-misteryoso ng kanilang pinagmulan at napakalupit ng kanilang mga pamamaraan. Dito sa lungsod ng Marikina, ang mga pamilyang sumalungat sa kanila ay nagwakas sa napakasamang kalagayan. Kamakailan lang, nakatutok na ang kanilang atensyon sa isang patentadong teknolohiya ng aming kumpanya. Nais nilang makuha ito. Ilang beses na silang nagpadala ng tao upang kausapin ako. Hanggang sa gumamit na sila ng pananakot. Kung sakaling hindi ko ibigay sa kanila ang teknolohiya, baka naman susunod na ako ang targetin nila. Maaring hindi naligtas ang aking buhay. Ito ang dahilan kung bakit kita kinuha, Ginoong Reyes. Napakagaling ng kakayahan ni Ginoong Reyes. Sa tingin ko, kayang-kaya niyong protektahan ang aking kaligtasan. Hindi ko alam kung si Ginoong Reyes ay handang tanggapin ang misyong ito. Siyempre, walang problema. Talagang hindi ordinaryong tao si Ginoong Reyes. Magandang pakikipagtulungan sa inyo. Ma'am Isabel, tinawag ninyo ako? Ginoong Reyes, noong nakaraan, para harapin ang Kapatiran Castro, nag-hire din ako ng maraming eksperto. Sana'y maaari kayong magkasundo ni Ginoong Reyes sa kanila. Ipapakilala kayo ni Felipe sa kanila. Ginoong Reyes, isama ko kayo para makilala sila. Ang mga taong ito na in-hire ko, lahat sila ay matitigas ang ulo, mga suwail. Sakto para subukan nila ang kakayahan nitong si Carlos Reyes. Sandali muna kayong lahat. Magpapakilala ako. Ito po si Carlos Reyes. Katulad ninyo, siya ay isa ring ekspertong malaking halaga ang inalok ni Ma'am Isabel. Ginoong Reyes, ito si Miguel Perez. Dati siyang sa Arena Underground, nanalo ng 13 sunod na korona. Kumusta? Carlos Reyes. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Karapat dapat ka bang makipagkamay sa akin? Ayaw mong tanggapin ang kabaitan, no? Ano ang sinabi mo? Gusto mong masapok? Hoy tanga, nanloloko ka pala ah. Gusto mong mamatay.
Ganun lang. Ano? Kayong tatlo, gusto nyo ring subukan? Hindi ako naniniwalang ganyan kalakas ka. Mga ginoo, huwag nating sirain ang ating pagkakaibigan. Si Ginoong Reyes ay ang kilalang Bloody Butcher. Kanina pa, nagpakita na siya ng awa. Kung hindi, baka patay na tayong lahat. Ano? Gusto nyo pa ring makipag-away? Boss Isabel, Kumusta? Pumasa ba si Carlos sa pagsubok? hindi lang pumasa. Ang 4 na yon, ginawa niyang hindi na makaalis sa sahig. Wala silang nagawa. Talaga? Ang galing pala ni Carlos. Napakaswerte ko. Ganito, sabihin mo kay Carlos na mamayang gabi, samahan niya akong makipagkita sa mga tao ng Kapatiran Castro. Walang pakiramdam ang Kapatiran Castro sa kanilang mga ginagawa. Kaya noon, takot akong humarap sa kanila. Ngayong kasama ko siya, mas may kumpiyansa na ako. Sige, Boss Isabel, sasabihin ko na sa kanya. Ang makikilala natin mamaya ay si Tang Liuzi ng Kapatiran Castro, napakatuso at tuso niyang tao. Mamaya kailangan mong maging alerto. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko ang trabahong ito, titiyakin kong ligtas ka palagi. Sige, tayo na. Dapat malapit nang dumating si Tang Liuzi. Palagi siyang huli sa lahat para lang magpakitang importante siya. Kahit na nasa teritoryo ng iba, ang kumpiyansa at pagiging relax niya ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na malakas na pakiramdam ng seguridad. Isabel Marquez, pasensya na. Na-late ako. Talagang pasensya na. Hoy, ikaw. Ang lugar na ito, pwede bang upuan ng isang katulad mo? Umalis ka na rito. Naririnig mo ba ako? Tiyagain mo muna. Teritoryo niya ito. Huwag kang magpadala sa galit. Ano? Ayaw mo? Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Kasapi ako ng Kapatiran Castro. Papatayin kita. Anong hinihintay nyo? Patayin nyo siya! Ganyan lang. Kanina, ang yabang-yabang mo ah. Tama na. Ako'y nagkakamali na. Alam mong nagkakamali ka. Ang kapal ng mukha mo, masakit na ang kamay ko sa paghampas sa'yo. Ngayon, maaari ka nang makipag-usap ng maayos kay Isabel Marquez tungkol sa negosyo. Maghihintay ako sa labas. Kung magkakaroon ka ng masamang balak, lalasunin kita ng buhay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sa ganitong pagkakataon, hindi ko magagawa yon. Tiyak na makikipag-usap ako ng maayos kay Isabel Marquez. Kung gayon, Isabel Marquez, lalabas na ako para maghintay. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan. Kaya pala dito siya nagtatrabaho. Manager Ricardo, may nagkakagulo sa private room sa unahan at hinampas pa nila ang isang server. Pakisilip naman po. Ako si Maria Garcia, ang manager dito. Kung may pagkakamali man ang aking serbidora, humihingi ako ng paumanhin sa inyong tatlo para sa kanya. Naway mapatawad ninyo. Mas gwapa ito kaysa sa kanina pang serbidora, nakakatuwang tingnan. Ang ganda talaga. Pambawi? Sige.
Inumin mo itong baso ng alak, tapos na usapan. Inumin mo. Halika, inumin mo. Sige. Pakirespeto naman po. Ang tapang naman. Nagpapaka-inosente pa siya. Ganyan ka manamit, para ka namang nanlalaglag ng lalaki. Nagpapakabanal-banalang ka pa. Hinampas mo ako? Ako, Mabait pala. Gusto ko ng ganyan, ang sarap ng dating, haha. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Tulong! Bitawan niyo ako! Tulong! Naku! Ikaw. Ikaw. Ayos ka lang? Putang ina, sino ka? sinisira mo ang plano ko. Alam mo ba kung sino ako? Anong klaseng tao ka? Sabihin mo nga. Ako ay miyembro ng Green Dragon Gang. Dito sa lungsod ng Marikina, Walang hindi nakakaalam sa akin. sa pangalan ng Green Dragon Gang. Ang Green Dragon Gang ang pinakamalaking illegal na grupo sa lungsod ng Marikina. Napakalupit nila. Hindi natin sila kayang kalabanin. Anong gagawin natin? Ano ngayon pare, natatakot ka na ano? Dali, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Tapos, iwan mo ang babaeng ito para samahan ako. Pag-isipan kong hayaan kang mabuhay. Lumuhod ka. Luhod! Lumuhod ka na! Green Dragon Gang? Anong Green Dragon Gang? Hindi ko narinig yan. Ang lakas ng loob mo. Hinampas mo ang miyembro ng Green Dragon Gang. Gusto mo bang mamatay? Putang ina mo! Oo, hinampas ko. Anong magagawa mo? Mga tao. Pare, ang yabang-yabang mo kanina ah. Tingnan natin kung makakapagyabang ka pa ngayon. Mga kapatid, sige na. Puta, ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo siya. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Huwag niyo siyang saktan. Ang ganitong mga bagay Dapat kaming mga lalaki ang gumawa nito. Ang hina naman. May tao pa ba? Huwag kang lalapit. Pare, Awana? Salamat ha. Salamat sa pag-aalaga mo kay Andrea sa mga nakaraang taon. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo. Malit na bagay lang yan, wala yon. Ito ang numero ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Miss Marquez. Kilala mo si Carlos Reyes. Kaibigan ko si Carlos Reyes. Kung magkakilala kayo, kaibigan na rin kita. Magulo ang lugar na ito, hindi ito bagay sa'yo. Isipin mong magtrabaho sa kumpanya ko, doble ang sahod. Carlos, alis na tayo. Kailan pa kayo naging close? Oo nga pala. Ang alok ni Miss Marquez, isipin mong mabuti. Ang close ni na Isabel at Carlos Reyes. Girlfriend kaya niya?
Bakit mo ako tinitingnan? May nakapinta ba sa mukha ko? Hindi ko napansin noon pero ngayon medyo gwapo ka pala. Siyempre naman, nung kolehiyo ako ang campus heartthrob. Anong ginagawa mo? Tingin ko, medyo maganda ka rin. Oo nga pala. May sasabihin pa ako sa'yo. Bukas na uuwi ang kuya ko. Mag-ingat ka. Kuya mo? Tunay na kuya? Bakit kailangan mag-ingat sa kanya? Hindi kami magkasundo ng kuya ko. Gusto niyang ibenta ang patent sa Kapatiran Castro. Hindi niya ako gagalawin. Pero ngayon, kung malaman niyang nandito ka, baka gawin niya sa'yo. Sige, dahil tunay mong kuya siya, hindi ko na lang siya papatayin. Ma'am Isabel, nakarating na po tayo sa bahay ninyo. Sandali. May iba pa ba? Dito ka na matulog sa bahay ko ngayong gabi. Unang pagkikita pa lang natin, parang hindi maganda. Anong iniisip mo? Natatakot lang ako na baka may mga tao mula sa Kapatiran Castro na maghihiganti sa akin mamayang gabi. Kaya pinatulog kita para masiguro ang kaligtasan ko. Ganun ba? Akala ko naman na humaling ka sa ganda ko. Humaling sa'yo? Mga panaginip mo yan. Mangarap ka na lang. Ang tagal nating hindi nagkita. Ate, Anong ginagawa mo sa bahay ko? Pumunta ako sa bahay ng kapatid kong babae. Kailangan pa ba ng permiso ng iba? Sino to? ako si Carlos Reyes, bagong empleyado ni Miss Isabel Marquez, personal na bodyguard. Ano ka ba? Para makipagkamay sa akin? Kapatid, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng maayos. Anong ginagawa mo? Hoy, minura mo ba ako kanina? Oo, minura kita. Anong magagawa mo? Makakaya mo bang manakit sa akin? Hinampas mo ako? Sinubukan mong lokohin ako. Ikaw naman bata, sa susunod na magkita tayo, magsalita ka ng may respeto. Kung hindi, gagawin kitang totoong tiyuno ko. Ikaw. Maghintay ka lang. Umalis ka na. Walang hiya ka. Maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Umupo ka muna rito. Maliligo lang ako. Maligo. Maligo. Ano ba ito? Gabi na ng ganto pa ang suot mo. Hinahamon mo ba ako? Carlos, ang haba pa ng gabi, wala namang ibang magagawa. Bakit hindi na lang kwentuhan mo naman ako tungkol sa mga nangyari sa'yo sa abroad? Wala namang ikukwento. Di, gumawa na lang tayo ng iba. Carlos, bigla sumakit ang dibdib ko. Pwedeng ipahid mo? Si Isabel, dati naman ay napakamahinhin niya. Ngayon bigla siyang nag-iba. May kakaiba talaga, may problema. Kung wala nang iba, matutulog na ako. Ganito na ako, nakatiis pa siya. Mukhang mapagkakatiwalaan siyang tao. Hello? Carlos, bukas ng 10 ng umaga, pumunta ka sa Mall of Asia South. Nandun si Cynthia para salubungin ka. Sige. Hindi ba't napagkasunduan kahapon na magkikita tayo sa ika-69, ika-6 na palapag? Talagang hindi ko alam kung sino ang ipadadala ng organisasyon sa akin.
Saan ka pupunta? Hindi pa tapos mamili ng damit. Talagang itong lalaking to. Talagang maliit ang mundo. Jose, nakita ko si Carlos Reyes. Nasa 3 palapag ng Mall of Asia South. Tawagin mo siya agad. Kanino ka tumatawag? Maghanap ka ba ng tao para paghigantihan si Carlos Reyes? Huwag kang makialam dito. Mag-fitting ka na ng damit mo. Huwag kang makagulo dito. Hindi ko papayagan na maghiganti ka sa kanya, makinig ka. Tapos na ang usapan ninyong dalawa. Kalimutan na natin ang nakaraang away. May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Nabugbog ako sa kanya noon. Ngayon naman, papayagan mo akong magtimpi? Lalaki pa ba ako? Siguro ito na si Cynthia Reyes. Ang mga katangiang ito. Sakto naman. Carlos Reyes. Carlos Reyes. Umalis ka na agad sa Mall of Asia South. May hinanap si Ricardo Gonzalez na tao para sa'yo. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Carlos Reyes, makinig ka sa akin. Ang taong hinanap ni Ricardo Gonzalez ngayon. Si Jose Gonzalez ng Dragon Hall. Hindi mo talaga siya kayang kalabanin. Si Jose Gonzalez. Akala ko sino na. Carlos Reyes, hindi mo inaasahan to, di ba? Nahuli ka sa akin. Ricardo Gonzalez, dalhin mo na sila palayo. Huwag kayong mag-away, okay? Pwedeng pag-usapan ng maayos. Hindi naman kailangang gawing ganito kalaki. Patricia Torres. Sa ibang bagay, susunod ako sa'yo. Pero ngayon, ang galit ko kay Carlos Reyes. Kailangan kong ipaghiganti. Kuya Jose, ito yung lalaking nanakit sa akin kanina. Basta tulungan mo lang akong pagbayarin siya. Hindi magkukulang ang pabuya sa mga tropa. Ano? Tutulungan mo siya? Boss, ikaw pala. Paano ako makikipag-away sa'yo kung alam ko lang na ikaw hindi ako maglalakas loob na pumunta? Malaking pagkakamali. Kuya Jose, anong nangyayari? Isa lang siyang hamak na tao. Nagkakamali ka. Bulag ka ba? Boss ko ang kinakalaban mo. Gusto mo ba akong mapahamak? Mag-sorry ka agad sa boss ko o baka balatan kita. Boss, paano siya naging boss mo? Nagkakamali ka. Putang ina mo. Hindi ako nagkakamali ng tao. Mag-sorry ka sa boss ko ngayon din. Narinig mo ba? Boss Carlos, mali ako. Pasensya na. Umalis ka na. Boss, naayos na naman ang pagkakamali. Ako, sabay kayong umalis. Ang galing mo talaga, ang sikat na Bloody Butcher. Mga tambay lang pala ang kayang takutin. Pinapunta ka sa akin ng nasa taas. Ano ba talaga ang misyon? Sabihin mo na. Sabi ng nasa taas, tutulungan kita labanan ng Kapatiran Castro bilang assistant mo. Pero sa lahat ng laban sa loob ng organisasyon, ako lagi ang champion. Natalo ko na ang napakaraming kasamahan, kaya naging ace agent ako. Para maging assistant mo lang, hindi ako sang-ayon. Anong gusto mong gawin para sumang-ayon ka? Kung gusto mong sumang-ayon ako, kailangan mong talunin ako. Sumusunod lang ako sa malalakas. Para sumunod ako sa'yo ng walang reklamo, maliban na lang kung matatalo mo ako. Ganun lang kasimple. Simple, alam mo ba kung sino ako? Ako ang tinatawag na espada ng mga espiya. Eksperto ako sa 13 bansa ng martial arts. Maging si Liz Montenegro na tinatawag na demonyong tagapagsanay, natalo ko na. Ganitong klaseng tao, simple pa rin? Siyempre, simple. Maganda, may lakas ng loob ka. Pero kulang pa. Dagdagan natin ng pusta. Anong klaseng pusta? Kung mananalo ka, susunod ako sa'yo bilang tauhan mo. Kung matatalo ka, ang mga bagay ng Kapatiran Castro, ako ang masusunod. Pag nagkita tayo, tawagin mo akong ate. Hindi. Ate, Saan ka tumitingin? nasa mall tayo. Gusto mo bang mag-away dito? Kahit saan pareho lang, 3 galaw lang, talunin na kita.
Ang dulas mo parang igat. Kung may bayag ka, huwag kang umiwas. Sige. Hinampas mo pa ang puwet ko? Kanina, 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Mukhang kailangan kitang turuan. Ang dalawang bracelet na ito, 30 kilo ang kabuang bigat. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Sige, suot ko ang bracelet at laban tayo. Dalawang espesyal na bracelet ito. 10 taon ko nang suot ito. Bago ko nasanay, kaya ko nang kontrolin ang lakas ko. Hindi mo pa ito nasuot, dagdag pa ang 30 kilo. Hindi ba't ikaw lang ang mapapahiya? 30 kilo lang yan. Kahit hindi ko gamitin ang mga kamay ko, hindi ka pa rin katapat ko. May intindihan mo pagkatapos. Ang dahilan kung bakit ikaw ang nanalo sa paligsahan ay dahil wala ako roon. Kung nandoon ako, ikaw lang ang pangalawa. Kayabangan. Sumusuko ka na ba? Ang lupit mo naman, hinawakan mo ako. Ano sa palagay mo ang kamay ng kamatayan ang tawag sa akin? Kahit may 30 kilong bigat sa braso, kaya mo pa rin akong talunin. Magaling ka talaga. Ang galing mo talaga. Turuan mo naman ako. Gawin kitang guro ko. Hindi ako naghahanap ng estudyante. Ay nako, huwag naman. Huwag kang ganyan. Gusto kitang gawing guro ko. Turuan mo naman ako. Ito ang numero ng telepono ko. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Guro, paalam. Saan ka galing kaninang umaga? May kinainan akong kaibigan. Bakit ka nagmamadaling pumunta rito? May kilos na ba ang Kapatiran Castro? Ang taong ito ay si Emilio Villar. Isa siyang pangunahing miyembro ng Kapatiran Castro. Ayon sa balita, dumating siya ngayon sa lungsod ng Marikina. Sa mga susunod na araw, baka magkaroon ng mas malupit na paghihigante. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Emilio Villar, kasalanan ko po. Matagal na po, hindi pa rin namin mahuli si Isabel Marquez. Walang kwenta. Kahit ang isang maliit na bodyguard ni Isabel Marquez, hindi mo pa rin mapatumba. Kailangan ko pang personal na kumilos. Emilio Villar, kasalanan ko po. Pakiusap Emilio Villar, bigyan ninyo po ako ng huling pagkakataon. Luis Castro, patayin mo ang taong ito. Ipapadala ko sa iyo ang detalye mamaya. Sa oras na ito bukas, ayaw ko nang mabalita ang buhay pa siya. Huwag kang mag-alala, Emilio Villar. Isang maliit na bodyguard lang iyan. Kapag ako na ang kumilos, tiyak na mamamatay siya. Kuya Chen, Yung suntok mo kahapon na pumatay sa akin. Ang galing talaga. Sa ibang araw, Turuan mo naman kami. Oo nga, Kuya Chen. Kahapon, nag-review ako buong gabi habang iniisip ko. Lalo akong nagulat. Sandali lang, turuan ko kayo ng ilang deadly moves. Siguradong 3 beses. Ang lalakas ng laban ninyo. talaga? ang galing. Salamat, boss. Kuya Chen, pumunta ka sa opisina ni Isabel Marquez. Pumunta si Antonio Marquez para guluhin siya. Nandito si Antonio Marquez. Oo, si Antonio ang panganay na lalaki. Walang may lakas ng loob na makipag-away sa kanya. Hintayin ninyo ako. Babalik ako para turuan kayo. Sige. Pirmahan mo itong kontrata. Mula ngayon, hati tayo sa Marquez Corporation.
Hindi ko ito maaaring pirmahan. Isabel, linawin mo na nga, ako ang panganay na lalaki ng pamilya Marquez. Ang Marquez Corporation dapat ay sa akin mapupunta. Mas pinaboran lang ni Lolo kaya sa iyo ibinigay ang kumpanya. Mas mabuti pang pirmahan mo ito ng maayos. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Sino ang hindi mo pagbibigyan? Bibigyan kita ng 3 segundo para umalis ka. Ikaw na naman, gago. Yung away natin kahapon, hindi pa tayo tapos. Akala mo ba ngayon hindi ako handa? Sasabihin ko sa iyo, ang dalawang ito ngayon ay espesyal para sa iyo. Akala mo ba ngayong araw na ito hindi ako handa? Sasabihin ko sa iyo, ang dalawang taong ito ngayon ay espesyal na inihanda para sa iyo. Antonio, opisina ko ito. Umalis ka na kasama ng mga tao mo. Ano, nag-aalala ka sa nobyo mo? Sige, pirmahan mo ang kontrata at palalayain ko siya. Panaginip lang yan. Huwag mo na akong sisihin. Ano? Nasulala ka? Akala mo ba dahil marunong ka ng konting martial arts ay magaling ka na? Sasabihin ko sa'yo, ang mga taong katulad mo, kahit 2 tao lang ang hanapin ko, nang basta-basta kayang-kaya kitang durugin parang langgam. Sinipa mo na naman ang singit ko. Suntukin nyo, patayin nyo. Talagang walang kwenta, hindi ka pa aalis. Nang dumaan siya sa tabi ko, bakit may naramdaman akong lamig? Parang pakiramdam ng pagpatay. Nang dumaan siya sa tabi ko, bakit may naramdaman akong lamig? Parang pakiramdam ng panganib. Ang hirap talaga makipag-away sa isang tao, nakakapagod talaga. Carlos, salamat. Binabayaran mo ako para protektahan ka, wala namang dapat pasalamatan. Ito ba ay relasyon lang ng trabaho? Ano? May iba ka pang gustong relasyon? Huwag, may panganib. Anong ginagawa mo? Magtago ka, babalik ako pagkatapos kong ayusin ng mga mamamatay tao. Ang galing mo. Magaling ka talaga. Pero ngayon, nakaharap mo na si Luis Castro, wala kang takas sa kamatayan? Ang galing mo. Nagawa mong mapahamak ako. Pero mainit-init pa lang yan. Ang tunay na laban, ngayon pa lang magsisimula. Damhin mo ang kawalan ng pag-asa. Pampainit lang yon. Ang tunay na palabas, ngayon pa lang magsisimula. Tikman mo ang kawalan ng pag-asa. Sabihin mo, si Emilio Villar ba ang nag-utos sa'yo? Nasaan siya ngayon? Hoy bata, matalino ka pala. Pero, hindi mo kailanman matatalo ang kapatiran Castro. Malakas ka nga. Pero ang kapatiran Castro, hindi mo kayang gibain. Tungkol naman kay Emilio Villar, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Pero palagi siyang may plan B. Sa mismong sandaling ito, tiyak na nakuha na niya ang hawak sa buhay mo. Carlos, ano ang ibig sabihin ng huling sinabi ni Luis Castro? Anong hawak? ala. Naiwan mag-isa sa bahay si Andrea.
Hoy Cynthia, tingnan mo kung nasaan ang kapatid ko. Inaalam ko na. Ay nako. Pumunta si Emilio Villar sa bahay mo kasama ang mga tauhan niya. Ano? Hoy Cynthia Reyes, pakisilip mo nga kung saan ang kapatid kong babae. Sinisilip ko na. Hala, pupunta si Emilio Villar sa bahay mo kasama ang mga tao niya. Ano? Anong nangyari, Carlos? Anong nangyayari? Nasa panganib ang kapatid ko. Sa'yo na muna ang rito. Carlos Reyes, hindi ko inakala. Kahit si Luis Castro ay hindi napatay ka. May tauhan ka pala sa Chu Corporation. Hindi yun importante. Nasa akin ang kapatid mo ngayon. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka sa Hacienda Negra. Ikaw lang ang dapat pumunta. Kuya, umalis ka na. May balak sila sa'yo. Umalis ka na. Ang sarap talaga ng samahan ng magkapatid dahil sa matibay na pagsasamahan ninyong dalawa, pagsasamahin ko kayong dalawa sa ilalim ng lupa. Kuya, Nasaan si Emilio Villar? Ikaw? Karapat dapat ka bang makita si Emilio Villar? Ako lang ay sapat na para tapusin ka. Si Emilio Villar? Ikaw lang. Karapat dapat ka bang makipagkita kay Emilio Villar? Ako na ang bahala sa'yo. Sugod. Ang galing! Ang galing talaga. Hindi ko inaasahan na masasagasaan mo ang mga tao ko sa loob lang ng 10 segundo. Pero Hoy Chen, binabalaan kita. Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang kapatid mong babae, kuya. Huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka pa, papatayin ko siya. Hoy Chen, dumating din ang araw mo. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, lumuhod ka at magmano sa akin ngayon din. Narinig mo ba? kuya. Inuutusan kitang lumuhod at magmano. Hindi mo ba naiintindihan? Kuya? Huwag kang mag-alala, nandito si kuya. Mabuti. Huwag kang mag-alala, nandito ang kuya mo. Sabihin mo, nasaan si Emilio Villar? Talagang hindi ko alam. Masyadong mataas ang posisyon ni Emilio Villar, maliban na lang kung siya mismo ang lumapit sa akin. Kung hindi, hindi ko rin siya mahahanap. Sabihin mo ang totoo. Sinabi ko na ang totoo. Ngayon wala na akong lakas ng loob na lokohin ka. Tara, ihahatid muna kita. Sa hinaharap, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Mula ngayon, hindi na hahayaan ng kuya mo na mangyari ulit ito. Pinatawag mo ako. Anong kailangan? Alam mo na siguro yung nangyari sa kapatid kong babae na nakidnap siya? Sa susunod, inaasahan kong ikaw ang bahala sa kaligtasan ng kapatid ko. Sige, ako na ang bahala. Kahapon sa Marquez Corporation, naayos ko na si Luis Castro. Agad naman nalaman ni Emilio Villar. May tauhan si Emilio Villar sa loob ng Marquez Corporation. Pero, sino kaya ito? Juan Ramirez, umalis ka dyan. Uuwi na ako. Maria Garcia, kakakulimlim pa lang. Anong nagmamadali? May tauhan si Emilio Villar sa Marquez Corporation. Pero, sino kaya? Juan Ramirez, umalis ka sa harap ko. Uuwi na ako. Maria Garcia, kakagabi lang. Ano bang nagmamadali? Bakit hindi kain tayo sa labas? Ako ang taya. Maria Garcia, bakit ka ganyan? Parang ayaw mo sa akin.
Seryoso ako, gusto talaga kita. Nakikita ko kung gaano ka kahirap magtrabaho araw-araw. Mas mabuti pa. Sumama ka na lang sa akin. Mabubuhay ka ng maginhawa. Hindi ka na magkukulang sa pera. Juan Ramirez, huwag kang makialam sa buhay ko. At saka, kung hindi ka pa alis, tatawag ako ng pulis. Pulis? Sige. Tumawag ka. Maria Garcia, lalo kitang nagugustuhan sa bawat tingin. Hindi na ako makapagpigil. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Putang ina, sino ka? Humarang ka sa akin. Magkakilala kayo? Umalis ka na ngayon din. Black belt ako sa karate. Hoy, gusto mong maging bayani? Karapat dapat ka ba? Hintayin mo lang. Ayos ka lang ba? Naipitang pa ako. Okay lang. Anong ginagawa mo? Hindi ba't naipilay ang paa mo? Mamasahe ako para sa'yo. Ah, sige. Kamusta? May pagbabago ba? Oh, mabuti. Mas mabuti na. Tingnan mo, nakakalakad na ako. Gising ka na. Gagawa ako ng almusal mo. Wala sa almusal ang sarap mo. Maaga pa naman kumakatok. Anong pinto? Ako na ang magbubukas ng pinto. Ate Maria. Yung si Andrea. Ate Maria, gumawa ako ng special na almusal. Dinala ko para sa'yo. Salamat, Andrea. Yung... Kuya. Ate Maria. Si Andrea. Ate Maria, gumawa ako ng agahan para sa'yo. Subukan mo. Salamat, Andrea. Kuya? Ikaw? Anong ginagawa mo? Dito sa bahay ni Ate Maria? Ganito kasi, kaninang umaga nauuhaw ako, kaya pumunta ako para uminom. Kailangan bang magpajama para uminom ng tubig? Carlos Reyes, pinapangalagaan ko ang kapatid mo. Tapos ikaw, nandito ka para manligaw. Grabe ka talaga. Hoy Cynthia, huwag kang magakala. Nauuhaw lang talaga ako kaninang umaga, kaya pumunta ako para uminom. Di ba Maria? Oh. Oo, uminom lang talaga siya dito. Maniwala ako sa iyo eh. Naalala ko bigla, kailangan kong pumunta sa Chu Corporation para magtrabaho. Mag-usap muna kayo. Ale, wag mong tularan ng kuya mo. Narinig mo ba? Kuya Carlos, dumating ka na. Kuya Carlos, wala bang nangyaring masama kagabi? Kahapon nang umalis ako sa Chu Corporation, wala si Miguel Perez doon pero tanong niya yan, mukhang siya na ang taksil. Anong panganib ang maaring mangyari sa akin? Tama, magaling ka naman sa laban, Kuya Carlos. Oo nga pala, Kuya Carlos, may underground boxing sa lungsod ng Marikina, malaki ang premyo. Nung huli, champion pa ako. Sa galing mo, siguradong panalo ka. Subukan natin? Sinadya niya akong iligaw sa boxing arena. May masamang balak siya, pero kung ayaw mong masugatan, huwag kang pumasok sa gubat. Mabuti na lang, isasabay ko na. Sige, pumunta na tayo ngayon. Tara.
Kuya Carlos, si Daniel Santos yung nasa ring. Kung matatalo mo siya, 600,000 pesos ang premyo. Gusto mo bang subukan? Ano? Gusto mo talagang sumubok ako? Siyempre, tiwala ako sa'yo, Kuya Carlos. Sige, susubukan ko. Boss Emilio, hindi ko inaasahang ganito katanga si Carlos Reyes. Ang dali niyang nauto, hindi na natin kailangang kumilos. Sa lakas ni Daniel Santos, matatapos siya sa 10 galaw lang. Hanggang dulo tanga pa rin. Sabihin mo kay Daniel Santos, sandali lang, tapusin mo agad. Ano ibig mong sabihin? 3 segundo. Pababagsakin kita. 3 segundo lang ang kailangan. Bilis ng reflex mo. Mag-signal kay Daniel Santos, tumigil na siya sa paglalaro. Hoy, may pala-pala ka pala. Pero ngayon, hindi na kita paglalaruan. Sabi ko na, ang bagal ni Daniel Santos ngayon. Bakit ang bagal-bagal? May buhangin pala sa mga binti niya. Nakatali ang buhangin habang nakikipag-boxing. Ngayon tinanggal na niya. Lalabas na ang tunay niyang lakas. Umalis na tayo. Hindi ko inaasahang namatay din si Daniel Santos sa kanyang kamay. Mukhang maliit ang tingin natin kay Carlos Reyes. Pero hindi naman kailangang masyadong matakot. Kung hindi lang dahil baka malaman ng mga autoridad, kayong 4 na magkakasamang kumilos ay siguradong mapapatay siya ngayon. Sige na, umalis na muna tayo. Hindi naman kailangang magmadali. Matalino ka pala. Ano, hahadlangan mo ako? Tama. Sayo lang? Hindi ka sapat. Ganun ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nakaka-interes. Binata, naalala na kita. Ngayon, hindi mo na kita sasamahan. Tara na. Napakatuso ng matandang yon. Carlos, okay ka lang ba? Sayang, tumakas yung matandang tuso. Oo nga pala, pasok tayo tingnan kung nandiyan pa ba si Miguel Perez. Siya ang insider ng Kapatiran Castro. Tara. Tumakas na. Yung mga bagay sa loob, pinapakilos ko na si Felipe Lopez. Carlos, ngayong araw, pinatay mo ang napakaraming tauhan ni Emilio Villar. Sa tingin ko, siguradong hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Kailangan mong mag-ingat. Wala yan. Ako pa nga ang natatakot na hindi siya lalabas. Kung maglakas loob siyang guluhin ako, magkakaroon ako ng pagkakataong mahuli ang buntot niyang tuso at tuluyang ilantad ang matandang tuso na ito. Bakit mo naman ako tinititigan? Tinitignan kita kasi ang gwapo mo. Carlos? Bilang pasasalamat sa tulong mo sa akin, may regalo ako para sa'yo. Anong regalo? Anong nangyari? Wala naman.
Tingnan mo ito. Kontrata sa paglilipat ng shares ng Marquez North Bank. Oo, ang Marquez North Bank ay isang subsidiary ng Marquez Corporation. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo bilang regalo. Mula ngayon, sa'yo na ito. Sa itsura mong yan, mukhang kawawa ka at hindi ka rin masyadong maunlad sa buhay. Ako ang Sales Department Manager ng Marquez North Bank. Anong meron ka para agawin sa akin si Patricia Torres? Salamat. Patricia, malaking hirap ang pinagdaanan ko para lang makapasok ka sa Marquez North Bank. Mamaya, makikilala mo si Sir Benjamin. Magpakita ka ng magandang asal. Sige, alam kong bihira ang pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong pahalagahan ito. Ikaw pala, may kailangan ka ba? Sir Benjamin, ito ang girlfriend ko, si Patricia Torres. Kakapasok lang niya sa Marquez North Bank. Isinama ko siya para makinig sa inyong mga payo. Ah, ganun ba? Ang ganda ng girlfriend mo. Sakto, darating na ang bagong boss sa kumpanya. Papunta na. Sumama kayo sa akin para salubungin siya. Salamat Sir Benjamin, maraming salamat Sir Benjamin. Mamaya kailangan nating magpakita ng maganda. Kung mapapansin tayo ng boss, tataas na ang iyong posisyon. Tara na. Lahat ng mataas na opisyal ay nasa labas na. Hindi ko alam ano kaya itsura ng bagong boss. Dumating na ang sasakyan ng boss. Lahat ng top management ay lumabas na. Hindi ko alam ano kaya itsura ng bagong boss. Dumating na ang sasakyan ng boss. Maligayang pagdating, Boss Carlos, sa pagbisita sa kumpanya. Maligayang pagdating, Boss Carlos. Si Carlos Reyes pala ito? Imposible. Isang mahirap lang siya noon. Paano siya naging boss? Ano pa ginagawa ninyong dalawa? Batiin ninyo si Boss Carlos. Magandang araw, Boss Carlos. Ang swerte naman. Kilala mo sila, boss? Patricia, ex-girlfriend ko. Bakit? Bakit siya ang naging boss? Hindi ako sang-ayon. VP Felix. Ricardo Gonzalez, tama ba? Dahil sa iyong performance sa trabaho nitong nakaraan, hindi ito katanggap-tanggap. Ikaw ay natanggal na sa trabaho. Wala na ang lahat. 5 taon akong nagtrabaho rito bago naging manager. Wala na ang lahat. Aray. Sir Carlos, ito po ang opisina ninyo at mga kagamitan. Kumpleto na po ang lahat para sa inyo. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang po ninyo sa akin. Ang ganda, hindi ko inakala na magiging boss pa ako. Ah, Sir Carlos, kung wala na po kayong ibang kailangan, aalis na po muna ako. Kumusta, Carlos? Ano ang masasabi mo sa bagong opisina? Sasaya ka ba? Sasaya? Siyempre, sasaya ako. Pero alam mo ba na nandito sina Patricia at Ricardo sa kumpanyang ito? Kaya mo ibinigay sa akin ang kumpanya? Oo, gusto kong malaman ni Patricia na kung ayaw niya sa'yo, ako naman ang gustong-gusto ka. Oo nga pala, Carlos, birthday ko pala ngayon. Mamayang gabi, nagpa-reserve ako ng candlelit dinner. Dapat sumama ka, ha? Hindi ko alam na ngayon pala ang birthday ni Isabel. Kailangan kong maghanda ng magandang regalo para sa kanya. Sir, anong produkto po ang tinitignan ninyo? Pwede ko po kayong tulungan. Maganda itong kwintas, patingin nga. Sandali lang po. Itong kwintas na ito bagay na bagay kay Isabel. Ito na, ibalot mo na. Sige. Oy, Javier, anong nangyari? Siya ang kuya ni Andrea Reyes. Siya pala, huwag kang mag-alala, Javier. Nagboxing ako noon. Tutulungan kitang bugbugin siya. Oy, Boss, Javier, ano yung nangyari? kapatid ni Andrea Reyes yan. Siya pala yon. Huwag kang mag-alala, Boss Javier. Nagboxing ako eh. Ako na ang bahala sa kanya. Hoy. Anong problema, Boss Javier? Hindi ba may galit ka sa lalaking yon? Oo, may galit nga ako. Pero napakalakas ng gago. Baka hindi mo siya kayang talunin. Naku, Boss Javier. Hindi mo alam kung gaano ako kagaling. Panoorin mo na lang. Makinig ka sa akin. Sige na nga, hoy Hetol. Pahihirapan kita sa ibang araw. Sir, ito na po ang inyong item. Nakapack na po ito para sa inyo. Credit card. Sige po, ito na po ang card ninyo. Salamat. Ingat po.
Carlos? Maria, anong ginagawa mo dito? Nag-iikot-ikot lang ako. Sino tong gwapong to? Boyfriend ko. Maria, ang lalim mo magtago. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Kahit ako na matalik mong kaibigan, hindi mo sinabi. Kakakumpirma lang din kasi. Kayo ba? Ano na ba? Ay nako, kahit si Maria na napakalinis, nahuli na rin. Tara na. Boss Javier, kung hindi mo ako hinila kanina para umalis, siguradong pinagbuhatan ko na siya ng kamay para sa'yo, ang tarantadong yon. Pero, sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi mo basta lulunukin yon, di ba? Siyempre hindi, pero para sigurado huwag tayong padalos-dalos. Tito, pwede mo ba akong tulungan na maghanap ng mga tao? Pumunta sila dito sa Mall of Asia South. May gusto akong pag-initin. Tito, pwede mo ba akong tulungang humanap ng ilang tao? Pumunta rito sa Mall of Asia South. Gusto kong pagbayarin ang isang tao. Hindi na kita iistorbo, sa inyong dalawa na lang. Kita-kits na lang sa susunod. Si Maria Garcia natin, payat ang bewang. Dahan-dahan ka lang, baka mapagod mo siya ng sobra. Tumahimik ka. Kung hindi ka aalis, ipapatahi ko ang bibig mo. Anong ginagawa ninyo? Siya yon. Huwag ninyong pabayaang makatakas yung hayop na yan. Hoy Chen, ang swerte mo sa babae ah. Lumabas para mamasyal, may dalawang magagandang kasama ka pa. Ngayon, sisirain talaga kita. Kukunin ko ang dalawang magandang ito para pag-initan. Anong gagawin natin? Nakasalubong pa natin si Javier Sanchez. Bastos talaga yan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hoy Chen, hindi mo inaasahang mahuhuli kita, di ba? Tingnan natin kung makakapalpak ka pa ngayon. Alan David, hindi ba't sinabi mo na gusto mong turuan siya ng leksyon? Dumating na ang pagkakataon. Hoy Chen, hindi mo inaasahang mahuhuli kita ano? Tingnan natin kung gaano ka pakatapang. Alan David, hindi ba sabi mo gusto mong turuan siya ng leksyon? Heto na ang pagkakataon. Makinig ka, gusto ng tropa ko na makipagsabayan sa'yo. Huwag kang lalaban. Kung hindi papatayin kita. Hoy Chen, balita ko magaling kang lumaban. Walang kwentang makipaglaban sa isang punching bag na ayaw lumaban. Nakakainip talaga. Sino nagsabing hindi ako lalaban? Hinayaan mong saktan ng tropa ko? Javier, huwag kang mag-alala. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanya. Bata, interesado ako sa iyo. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko. Ganun lang? Siraan mo siya. Hanggang ngayon ba'y mayabang ka pa? Hindi na. Mayabang ka pa ba? Hindi na po. Kuya Carlos, ipatawad mo na ako. Ipapatawad kita, binigyan na kita ng pagkakataon dati. Ngayon walang makakapagligtas sa'yo. Sagutin mo. Hello, Tito Roberto. Kumusta na ang usapan? Natalo lahat ng dalamong tao. Nasa poder ako ni Carlos Reyes ngayon. Ano, ipasa mo sa kanya ang telepono. Ano yung sasabihin mo? Ay, ikaw. Kahit sino ka man, pamangkin ko si Javier Sanchez. Pakawalan mo siya agad. Kung hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan nito. Kahit pamangkin mo pa yan, kahit sino pa ang magsalita, wala talagang magagawa. Hoy, ikaw. Ang tapang mo hintayin mo lang ako. Kuya Carlos, medyo mainit ang ulo ng tito ko. Baka naman, pakawalan mo muna ako. Ako na ang makikiusap para sa'yo. Lumuhod ka ng maayos. Sa harap, negosyante si Roberto Sanchez. Pera sa iligal na industriya ang pinanggalingan ng yaman niya. Hindi siya basta-bastang tao. Sa tingin ko, baka dapat pakawalan na lang si Javier Sanchez. Hindi talaga siya mapapakawalan. Pero itong si Roberto Sanchez, gusto ko siyang makilala.
Sa labas, negosyante si Roberto Sanchez. Pero sa totoo, galing siya sa mga gray industry ang pinagmulan niya. Hindi siya basta-bastang tao. Sa tingin ko, mas mabuting pakawalan na lang natin si Javier Sanchez. Hindi pwedeng pakawalan tong taong to. Pero itong si Roberto Sanchez gusto ko siyang makilala. Tigilan niyo yan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na galawin ang pamangkin ko. Tito, nakarating ka na rin. Siya yon, siniraan niya ako. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Oo. Hoy, ikaw. Ikaw ba yung nanakit sa pamangkin ko? Suntukin nyo, patayin nyo. Ano, sasagipin mo pa ba ang pamangkin mo? Ingatan mo ng mabuti ang pamangkin mo at huwag mo na akong galitin. Kapag may sumunod pa, wawasakin ko ang buong angkan ninyong Sanchez. Naiintindihan mo ba? Naintindihan, naintindihan. Eh di umalis na kayo. Tara na. Maria Garcia, ang pogi naman ng boyfriend mo. Carlos Reyes, ikaw ang may kasalanan nito. Jorge Gonzalez. Gusto ka raw makita nito. Sino ka ba? Jorge Gonzalez. Ako po si Ricardo Gonzalez. Pumunta ako rito para humingi ng tulong na ipaubaya sa inyo ang isang tao. Handang-handang magbayad ng 700,000 piso. 700,000 piso. Anong pinagtatawa mo? 700,000 piso? Akala mo ba pulubi ako? Umalis ka na. Sandali lang. Jorge Gonzalez. Tingnan ninyo po. Anong ibig mong sabihin? Jorge Gonzalez. Ito ang nobya ko. Napakaganda niya. Narinig ko na mahilig kayo. Sa mga magagandang babae. Kung tutulungan ninyo ako, papayagan ko siyang samahan kayo ng isang gabi. Tol, halika, makishot ka. Sige. Huwag kang mag-alala. Sino ang gusto mong ipaubaya? Ako na ang bahala. Jorge Gonzalez. Ang pangalan niya ay Carlos Reyes. Carlos Reyes, tandang-tanda ko na. Pero bago ko gawin, gusto ko munang makita ang babaeng nasa gallery mo. Jorge Gonzalez, walang problema. Tatawagan ko na siya ngayon din para malaman ang kanyang lokasyon. Kailangan nyo lang magpadala ng tao para sunduin siya. Ilang oras na lang bago maggabi. Bukod sa kwintas, kay Isabel Marquez, ano kaya ang ipaghahanda ko? Carlos. May kailangan ka ba? Ako, gusto kong ipagkatiwala sa'yo. Pwede bang huwag mong tanggalin si Ricardo? Mahirap para sa kanya na makakuha ng trabaho. Pakiusap. Tinanggal si Ricardo Gonzalez. Alam ko na. Tiyak na ito ay desisyon niya lang yan. Kung hindi naman yan ang gusto mo, bakit hindi mo siya pabalikin sa trabaho? Wala akong kinalaman dyan. Pero kung si Ricardo Gonzalez ang tinanggal, natutuwa ako. Patricia, wala na tayong koneksyon. Hindi kita matutulungan. Ikaw si Patricia Torres, di ba? Pinapasundo ka ni Ricardo Gonzalez. Si Ricardo Gonzalez kasabot nyo talaga? Ayoko, umalis na kayo. Miss Patricia Torres, wala kang magagawa. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Hoy, pangkat ni Jorge Gonzalez ang may pakana nito. Huwag kang makialam. Kung hindi, mabubugbog ka. Bitawan mo ako. Hoy, nasa trabaho ang grupo ni Jorge Gonzalez. Wala kang pakialam. Kung hindi, mag-ingat ka. Bitawan, tulong? Sinabi ko na wala kang pakialam. Hindi mo ba naiintindihan? Bitawan mo ako. Ako ay miyembro ng grupo ni Jorge Gonzalez. Ano ang sinabi mo kaninong ulo ang dapat ingatan? Bitawan mo ako.
Salamat. Salamat sa iyo. Mali ako. Patawarin mo ako, kuya. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Si Ricardo Gonzales. Inatasan ni Ricardo Gonzales ang aming pinuno para tulungan siyang harapin ang isang tao na nagngangalang Carlos Reyes. Bilang kabayaran, nangako si Ricardo Gonzales na papayagan ang kanyang kasintahan na samahan ang aming pinuno ng isang gabi. Talagang gago si Ricardo Gonzales. Pero dahil naglakas loob siyang magpadala ng tao para harapin ako, talagang sawa na siya sa buhay. Umuwi ka muna. Pupunta muna ako sa grupo ni Jorge Gonzales. Sige. Boss Jorge, iinom ako para sa'yo. Ang pagharap kay Carlos Reyes, asahan ko na po sa inyo yon. Huwag kang mag-alala. Basta ang girlfriend mo, paglingkuran ako ng maayos. Yung si Carlos Reyes, puputulin ko sa 8 piraso. Boss! May problema. Yung si Carlos Reyes, pumasok siya. Hoy, sino ka ba? Boss, siya yon. Si Carlos Reyes yon. Oh, Carlos Reyes. Ang tapang mo ah. Hinahanap pa kita. Ikaw pa ang nagpakita. Sugod. Hindi ako naniniwalang kayang mong hadlangan ng bala. Imposible to. Paano makakahadlang ng bala ang isang tao? Nakikiusap ako sa'yo, mali ako, nagkakamali ako, ipagkaloob mo ang buhay ko, ipagkaloob mo. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Bakit hindi ka pa umalis? Carlos, may sasabihin ako sa'yo. Carlos, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Nagkamali ako noon. Pasensya na. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Patricia. Sino ito? Siya ay... Kaibigan ko siya. Nung araw na yon, dito mismo sa lugar na ito, hindi mo ako pinili. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, Patricia, hindi rin kita pipiliin. Carlos? Carlos, nasaan ka na? Namimiss na kita. Hintayin mo lang. Tatapusin ko lang tong mga kontrata. Puntahan na kita, okay? Huwag ka nang pumunta rito. Pupunta ako dyan mamaya. Isabel? Anong nangyari? Bomba, may bomba sa opisina. Huwag kang magpanik. Pupunta na ako dyan. Nakahuli rin tayo ng hayop sa ating bitag. Carlos Reyes, handang-handa ka na ba sa regalo na inihanda ko para sa'yo? Ano yung nangyari kay Emilio? Napakatalas ng kutob ni Carlos Reyes. Kahit sa CCTV, naramdaman niya ang tingin ko. Emilio, maling hinala lang siguro yan. Pinapanood natin siya sa CCTV. Paano niya malalaman? Hindi nagkakamali ang kutob ko. May nagmamatsyag sa akin kanina. Ang network ng Marquez Corporation ay kontrolado na ng kalaban. Hoy Cynthia, nasaan ka? Gamitin mo agad ang lahat ng puwersa mo. Kunin mo ang network ng Marquez Corporation. Ang network ng Marquez Corporation ay kontrolado na ng kalaban at naglagay sila ng bomba sa loob ng gusali. Roger. Gagawin ko ang lahat. Yes, matagal na akong walang ginagawa. Sa wakas, may trabaho na. Eksperto ako sa pag-disarm ng bomba.
Isabel, nasan ka? Carlos, nasa ika-6 na palapag ako. Sobrang laganap ng pagsabog dito, hindi ako makalabas. Huwag kang matakot, pupunta na ako dyan. Huwag kang matakot, nandito na ako. Ilalabas kita, tara na. Gusto mong umalis? Hindi ganon kadali. Carlos Reyes, pinaghirapan kong maakit ka rito. Magsaya ka sa iyong kawalan ng pag-asa. Anong gagawin natin? Puro bomba ang nakakalat, hindi tayo makakatakas. Huwag kang mag-alala, imposibleng sa buong gusaling ito ay may mga bomba. Makakalabas tayo. Tara. Tigil. Huwag kang mag-alala. Nung nasa ibang bansa ako, nakaranas na ako ng mas delikadong sitwasyon. Talagang ilalabas kita. Naniniwala ako sa'yo. Sino yan? Hindi ba't sinabi kong kontrolin mo ang network? Bakit ka pumasok? May pumalit na sa akin sa network. Tutulungan kitang mag-disarm ng bomba. Marunong ka ring mag-disarm ng bomba? Ang tawag sa akin, pasaway. Eksperto talaga ako sa pagdi-disarm ng bomba. Huwag kang mag-alala. Na-disarm ko na ang mga bomba sa daan. Nabawi na natin ang network. Ayos. Kung wala ng bomba, ang susunod palit na ang sitwasyon. Tara. Ang kontrol natin sa network ng Chu ay naputol. Pasabugin agad ang lahat ng bomba. Huwag niyo siyang palabasin. Anong nangyari? Hindi sumabog ang bomba. Mukhang nabigo ang plan A. Ipatupad ang plan B. Hindi ko inaasahan. Hindi ka namatay sa dami ng paputok. Pero Carlos Reyes, mula nang pumasok ka sa gusaling ito, tiyak na mamamatay ka. Ito ang kapalit sa paglabag mo sa kapatiran Castro. Fire! Ano na ang gagawin natin? Meron silang dos-dosenang baril. Kahit na tayo'y mga maya, magiging salaan na tayo. Sino nagsabing hindi tayo marunong bumaril? Pero wala tayong baril. Pwede nating gamitin ng tirador. Saan naman tayo kukuha ng tirador? Ang laki nga ng dibdib ni Isabel. Ha? Anong oras na? Ganyan pa rin ang iniisip mo. Bigyan mo ako ng strap. Anong klaseng kagaguhan to? Matuto ka kaya? Panoorin nyo to. Babarilin natin pag sumilip. Tao pa ba yan? Hindi kayang pigilan ng bakal at semento ang balang yan. Wow. Ako'y humahanga. Ang galing naman. Wow. Nahuli mo ng kamay ang bala. Patay na ako. Carlos, Cynthia, okay lang ba kayong dalawa? Okay lang. Nakumpirma na ba ang lokasyon ni Emilio? Nakumpirma na. Sa rooftop ng kabilang gusali. Alagaan mo si Isabel.
Ako na ang bahala kay Emilio. Emilio Villar may problema. Nabigo si Sofia Lopez at ang grupo niya. Mga walang kwenta, ang dami ninyo. May mga baril pa. Pero hindi ninyo mapatay si Carlos Reyes. Nasaan siya ngayon? Nakat off na ang control natin sa network ng Marquez Corporation. Hindi pa natin alam ang eksaktong lokasyon nila. Buisit, nabigo ang Plan A at Plan B. Mukhang Plan S na lang ang ating opsyon, Pedro Mendez. Emilio Villar, sabi ko na nga ba ako na lang ang dapat? Mga walang kwentang yon, wala silang nagawa. Ikaw ang huling baraha ko. Dapat mong patayin si Carlos Reyes. Naririnig mo ba? Walang problema. Sa loob ng 10 minuto, kukunin ko ang ulo ni Carlos Reyes para sa inyo. Mabuti. Sige, umalis ka na. Sa loob ng 10 minuto, kukunin ko ang ulo ni Carlos Reyes para sa inyo. Mabuti. Sige. Hoy, itaas mo ang mga kamay mo. Kung hindi, babarilin kita. Alam naming malakas ka, pero hindi ako naniniwala na kayang pigilan ng katawan mo ang bala. Tol, ang tagal na. Nang huli akong makakita ng kasing interesante mong tao. Halika. Samahan mo akong maglaro. Yun lang. Tol, talagang astig ka. Ngayon, Narinig mo na ba ang kasabihang, ang kontrabida ay namamatay sa kakadaldal? Tol, naglalaro lang ako kanina. Gustong makipagkompetensya kay Pedro Mendez? Hindi mo ba kaya? Hoy, kanina naglalaro lang ako sa'yo. Makikipagkompetensya ka kay Pedro Mendez? Hindi ka pa karapat-dapat. Kahit hindi natin masakop lahat ang mga Chu ngayong araw, pero kung si Pedro Mendez ang kumilos at mapatay si Carlos Reyes, ay may makukuha pa rin tayong benepisyo. Sa kakayahan ni Ginoong Pedro Mendez, ang pagpatay kay Carlos Reyes ay isang bagay na madali lang para sa kanya. Sigurado ba kayo na madali lang ba akong patayin? Hindi ka patay? Matandang tuso, disappointed ka siguro. Kung hindi ako patay, ikaw naman ang dapat mamatay. Emilio Villar, wala ka ng ibang tao. Kaya sumama ka na lang ng maayos sa akin pabalik para sumailalim sa investigasyon. Investigasyon? Isa ka palang tauhan ng gobyerno? Emilio Villar ha, wala ka ng ibang tao na pwedeng gamitin. Kaya sumama ka na lang ng maayos sa akin pabalik para magpaimbestiga. Imbestiga? Ikaw ay taga-gobyerno? Tama. Kung hindi lang para mahuli ka, dapat matagal na akong nakabalik sa Task Force Reyes. Task Force Reyes? Alam ko na. Ikaw yung tinatawag na hari ng mga espiya. Matalino ka talaga, Emilio Villar. Kung matalino ka nga, wag ka nang lumaban pa. Sa labanang ito ngayon, talagang natalo ako. Pero sa totoo lang, ako ay isa lamang pangunahing miyembro ng Kapatiran Castro. Hindi mo kayang talunin ng Kapatiran Castro. Kapag namatay ako, si Fernando Castro mismo ang kikilos. Akala mo ba mapapatay mo ako? Ganun ka kadesisyon? Guro, nasaan si Emilio Villar? Si Emilio Villar, naayos na ba ang mga natitirang puwersa ng Kapatiran Castro? Kumilos na ang Task Force Reyes. Ligtas na rin si Isabel Marquez pero nag-aalala siya sa iyo. Sige na, uwi na tayo. Pangulo, patay na si Emilio Villar. Ang patent ng Marquez Corporation ay dapat makuha ng aming Kapatiran Castro.
Hindi ko inakala na si Isabel Marquez ay kumuha ng bodyguard na medyo may kakayahan pala. Bagamat isa lamang maliit na insekto, pero kung kaya niyang patayin si Emilio Villar, bibigyan ko siya ng respeto. Makipag-ugnayan kay Antonio Marquez. Sabihin mo na gusto kong makilala si Carlos Reyes. Sige po, Pangulo. Gusto akong makita ni Fernando Castro. Oh, sasabihin ko sa inyo, kapag inaway ninyo ang kapatiran Castro, malaking problema ang aabutin nyo. Buti na lang sa pagkakataong ito, tinulungan ko kayo nakakuha ng pagkakataon. Pagdating ng panahon, basta magpakumbaba lang kayo, tiyak na makakaligtas kayo sa buhay. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, may pag-iingat na ako ngayon, wala kang pag-asang makataksil sa akin. Nagdulot tayo sa kapatiran Castro ng malaking pagkawala ng mga tao. Tiyak na may masamang balak sila, baka may mga bitag. Hindi tayo dapat pumunta. Isabel, anong sinasabi mo? Ang pagkakataong ito, mahirap kong nakuha ang pagkakataong ito. Anong gagawin mo? Sa palagay ko, dapat tayong pumunta. Mamaya pag nakita natin si Fernando Castro, kailangang maging magalang kayo. Isa siyang tunay na makapangyarihan. Kapag nagalit siya, hindi lang kayo, pati ako ay madadamay. Tumigil kayo. Hindi kayo pwedeng pumasok ng diretso. Kailangan kayong magpa-frisking muna. Simulan natin sa kanya. Tumigil ka. Hindi kayo pwedeng diretso pumasok. Kailangan kayong i-frisk muna. Simulan natin sa kanya. Umalis na tayo ngayon. Bakit mo siya sinuntok? Mga tauhan sila ng kapatiran Castro. Tumahimik ka. Boss, narito na si Carlos Reyes. Iniharap ko na po siya sa inyo. Talagang magaling ang kabataan ngayon. Maupo po kayo. Mr. Reyes, mahilig ako sa mga taong may talento. Magaling kang lumaban. Interesado ka bang magtrabaho para sa akin? Magkano ang binibigay sa iyo ni Miss Marquez? Bibigyan kita ng 10 beses na mas malaki. Ano sa tingin mo? Nangako na ako kay Isabel. Pasensya na po. Ayos lang. Miss Marquez, pag-usapan natin ang patent ng Marquez. Magkano ba